Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Pagkatapos umalis sa Tianlao, personal na pinabalik ni Fu Chan si Ivory sa kanyang tirahan, at sinabihan si Ivory na maging handa sa lalong madaling panahon. Gusto niyang ayusin si Ivory na makilala ang kanyang magiging asawa. Para kay Fu Tian, maraming taon na itong naghihintay, kaya ayaw niyang mag-antala kahit sandali. Hindi nagtagal pagkaalis ni Fu Tian, may kumatok sa pinto. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Ivory. Karaniwan, walang nang ahas na makita siya ng pribado. Paano may lalapit sa kanya? Nang buksan niya ang pinto, nagulat si Ivory nang makita ang mga tao sa labas. Hindi niya inaasahan ang taong hindi niya hinahanap, ngunit siya ay dumating sa pinto sa kanyang sariling pagkukusa. Si Fu Li, ang asawa ng patriarch na hindi kilalang pagkakakilanlan. Pumasok ka na, sabi ni Ivory kay Fu Li. Pagkalabas niya ng pinto ay isinara niya ang pinto. Gusto mo bang magtanong tungkol sa Fumang? Si Ivory ang unang pumukaw sa paksa. Tulungan na umalis upang makinig sa kanya kaya sabihin, malamang na nahulaan na alam na ni Ivory ang kanyang tunay na pagkatao. Anong sabi niya? Tanong niya. Inilabas ni Ivory ang jade pendant at sinabing, gusto niyang sundin mo ako pansamantala. Nakita ni Fu Li ang jade pendant at bahagyang ibinaba ang kanyang ulo. Bagamat siya ang asawa ng patriarka, hindi niya kailanman maaalis ang kontrata kay Fumang. Hanggat ayaw mamatay ni Fu Li, kailangan niyang sundin ang utos ni Fumang. Alam ko kung nasaan si Han Nayan, ngunit hindi ganoon kadali para sa iyo na iligtas siya. Tulungan na umalis para sabihin. Nang marinig ang dalawang salita ni Han Nayan, hindi maitago ni Ivory ang kanyang pananabik. Hindi na siya makapaghintay na magtanong, kamusta na siya? Nasasaktan ba siya? Okay lang ba siya? Don't worry, she's very well. Hindi siya pinahiya ni Fu Tian. Tulungan na umalis para sabihin. Nakahinga si Ivory at nakahinga ng mahabang buntong hininga. I have to get her out. Ano ang maitutulong mo sa akin? Sabi ni Ivory. Matagal nang pinaplano ni Fu Li ang bagay na ito, dahil alam niyang tiyak na makikilala ni Ivory si Fu Mang pagpasok niya sa Tianlao. Kung nais ni Fu Mang na umalis sa Tianlao, malamang nagagamitin niya ang tulong ni Ivory, at ang kanyang pagkakakilanlan ay malalantad sa harap ni Ivory sa oras na iyon. Bigyan mo ako ng kaunting oras, at gagawa ako ng paraan. Tulungan na umalis para sabihin. Alam ni Ivory na ang bagay na ito ay hindi maaaring maging balisa. Kung hindi, kapag nabigo ito, malalagay sa panganib ang buhay ni Han Nayan. Dapat mag-ingat siya. Sa napakaraming taon, naimbestigahan mo na ba kung paano binili ni Fu Tian ang Fu mo? Tanong ni Ivory, bagamat mas handang maniwala siya kay Fu Mang, ito ay isang kalooban lamang, hindi isang katotohanang pinaniniwalaan niya. Sa ngayon, hindi alam ni Ivory kung sino ang nagsasabi ng totoo. Walang pinapayagang pumasok sa Lulan Pavilion. Walang progress sa bagay na ito, dahil wala akong pagkakataon na makita si Fu mo. Nang matapos si Fu Li ay hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Ilang taon na ang lumipas at hindi niya ito maalala, ngunit walang tagumpay sa bagay na ito. Hindi nagulat si Ivory. Hindi naman sa hindi maganda ang kakayahan ni Fu Li, kundi ang mga kakaibang alituntunin ng kanyang pamilya, kaya wala siyang paraan para mag-imbestiga. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Fu Mang? Tanong ni Ivory, wala siyang paraan upang matukoy ang katotohanan ng bagay na ito, maaaring tulong mula sa maaaring magbigay sa kanya ng tumpak na sagot. Kami ni Fu Mang ay magkakaugnay.
Nararamdaman ko kung nagsisinungaling siya o hindi. Kaya sa loob ng maraming taon, sinusubukan kong alamin kung paano ito nagawa ni Fu Tian. Tulungan na umalis para sabihin. Ang ibig mo bang sabihin ay talagang umiiral ang usapin ng pagtulong sa langit para agawin ang trono? Hindi mapakali na tanong ni Ivory. Hindi masama, matigas na sabi ni Fu Li. Ito ay isang positibong sagot, upang si Ivory ay wala ng anumang pagdududa, ngunit hayaan din si Ivory na mas mabigla. Paano ginagawa ni Fu Tian ang bagay na ito? Halos bawal na lugar ang Lulan Pavilion. Kahit na ang Patriarch ay hindi kwalipikadong pumasok. Gayunpaman, hindi maiisip na mabibili ni Fu Chan ang Lulan Pavilion bago siya naging Patriarch. Kailangan kong sabihin na ang paraan upang matulungan ang langit ay talagang hindi kapanipaniwala. Napabuntong hininga na sabi ni Ivory. Talagang ginawa niya ang isang bagay na hindi maiisip. At pagkatapos niyang maging patriarch, walang magdududa. Ito ay batay sa makapangyarihang posisyon ng Lulan Pavilion sa pamilyang Fu. Tulungan na umalis para sabihin. Gusto ko talagang makita ang araw kung kailan siya natamba. Sinabi ni Ivory na may galit na tingin na ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na kontrabida ay dapat magkaroon ng tiyak na wakas. Kung hindi, paano niya mapapasaya ang mga tao? Pumunta ako sa iyo, at may isa pang napakahalagang bagay. Tulungan na umalis para sabihin. Anong problema? Curious na sabi ni Ivory. Sana matapos mong matagumpay itong kasal. Tulungan na umalis para sabihin. Dahil dito, agad na nagagalit si Ivory. Gusto lang niyang iligtas si Han Nayan at takasan ang palso ni Fu. Paano niya makukumpleto ang kasal? It's absolutely impossible. Fu Li, I think you should clearly recognize your identity. Isa ka lang kakaibang hayop ng Fumang, hindi lobbyist ng Fu Chan. Galit na sabi ni Ivory. Sa pagtingin sa galit na si Ivory, si Fu Li ay tila napakalmado, tulad ng natitiyak niyang maaari niyang hayaang sumang-ayon si Ivory. Huwag kang magalit. Kapag alam mo kung bakit ko hiniling na gawin mo ito, magpapasalamat ka sa akin. Tulong na mag-iwan ng liwanag say. Malamig na bamantong hininga si Ivory at sinabing, kahit anong dahilan, hinding-hindi ako sasang-ayon dito. Paano kung mamatay si Ivory dahil dito? Tulungan na umalis para sabihin. Matapos marinig ito, natigilan si Ivory. Hindi siya kailanman nag-alala tungkol sa kaligtasan ng Around, dahil ang Aaron ay nasa Xuanyuan World na ngayon, at imposibleng saktan ni Fu Tian ang Aaron sa Xuanyuan World, dahil ang palso ni Fu Shi ay takot na takot sa tuktok ng asol na bundok, sa kawalan ng totoong Diyos ko. Paano magkakaroon ng masamang relasyon si Fu Tian at ang tuktok ng Blue Mountain? Ngunit alam din ni Ivory na dapat may dahilan kung bakit sinabi iyon ng Fully Society. Paano ito? Napakahirap bang tulungan ang langit na hindi natatakot na magdulot ng galit sa tuktok ng asol na bundok? Ngayon ay wala ng tunay na Diyos sa mga ugat ni Fu. Sa sandaling pinukaw niya ang tuktok ng asol na bundok, ito ay magiging isang kapahamakan, sabi ni Ivory. Siyempre, hindi magiging tanga si Fu Tian, na nanganganib sa panganib na lipulin ang kanyang pamilya para pumatay ng basura na hindi niya binibigyang pansin, ngunit paano kung ang bagay na ito ay umabot sa isang kasunduan sa tuktok ng asol na bundok? Tulungan na umalis para sabihin. Kasunduan. Sa madaling salita, papatayin ni Fu Tian ang Aaron na may pahintulot ng tuktok ng asol na bundok. Kinagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin at sinabing, ngayon ang pamilya ni Fu ay hindi kwalipikadong makasama sa tuktok ng asol na bundok. Paano hahayaan ni Fu Tian na magkasundo ang tuktok ng asol na bundok? Totoo na ang tuktok ng asol na bundok ngayon ay hindi nakatutok sa palso ni Fu, ngunit sa kasamaang palad, ang palso ni Fu ay may isang bagay na laging nais ng tuktok ng asol na bundok. Hanggat si Fu Tian ay handa na isuko ang kanyang pag-ibig, magagawa niya patayin ang Aaron sa mundo ng Xuanyuan ng hayagan at makatarungan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Fu Li, sa pagkakaalam ko, handa si Fu Tian na gawin ito, dahil wala nang mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ni Fu ng isang tunay na Diyos. Ang mga salitang ito ay parang bolt mula sa asol para kay Ivory. Alam niya na kung walang muwang si Fu, hindi na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay ang Aaron. Bagamat napakalakas ng Aaron sa mundo ng Xuanyuan, para sa malakas sa 8 mundo, ang kanyang lakas ay parang isang nunal na langgam. Kung gusto ni Fu Tian na mamatay siya sa ikatlong shift, hindi na siya mabubuhay hanggang sa ikalimang shift.
Ikaw lang ang makakapanatiling buhay ng Aaron. Nagpatuloy si Fully. Hindi matanggap ni Ivory ang pagtataksil kay Aaron, ngunit ayaw niyang makitang mamatay si Aaron. Ang ganitong pagpili ay walang alinlangan na napakahirap para kay Ivory. May ipapadala si Fu Tian sa tuktok ng asol na bundok sa lalong madaling panahon. Kung hindi ka gagawa ng desisyon bago iyon, ang lahat ay hindi na mababawi. Tulungan na umalis para sabihin. Huminga ng malalim si Ivory. Sa pamamagitan lamang ng pagtataksil sa Aaron makakaligtas ang Aaron. Ngunit ito ay mas masakit para sa kanya kaysa sa kamatayan. Nakahiga sa sopa ang isa pang lalaki, na siyang bangungot ni Ivory. Kung mamatay siya, hindi na ako mabubuhay. Kung maglakas loob si Fu Tian, hahayaan kong hindi magkaroon ng tunay na Diyos si Fushi. Sabi ni Ivory na nagngangalit ang mga ngipin. Ang tulong mula sa sulok ng bibig na hindi maipaliwanag na pataas, na nagpapakita ng isang bakas ng hindi maintindihan ng ngiti, ay nagsabi, tila nakagawa ka ng isang pagpipilian. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Matigas na sabi ni Ivory. Sa katunayan, mayroon kang isa pang pagkakataon. Bago mamatay ang Aaron, maaari mong baguhin ang katapusan ng bagay na ito. Tulunga na umalis para sabihin. Saglit na natigilan si Ivory, malamig na tumingin kay Fully, at sinabing, pagkatapos magsalita ng marami, ang susunod na bagay ay ang pangunahing punto. Fully, hindi mo kailangang magpakitang gilas sa harap ko. Sayang ang oras. Kung hindi mo ipipilit ang iyong sarili hanggang sa dulo, hinding-hindi ka maglalakas loob na gawin ito. Tulungan na umalis para sabihin. Anong problema? Tanong ni Ivory. Pumunta ka sa Lulan Pavilion at imbestigahan ang walang salita na aklat ng langit. Hanggat mapatunayan mo na ang tunay na patriarka ay si Fu Mang, pagkatapos ay maaari mong ibagsak si Fu Tian at baguhin ang lahat. Tulungan na umalis para sabihin. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Ivory. Ito talaga ang gustong sabihin ni Fully. Lahat ng mga nakaraang mahabang usapan ay kalokohan. Para lang sila sa bagay na ito. Dahil ang Lulan Pavilion ay may pagbabawal, sino mang manghihimasok ay babayaran ang kanyang buhay bilang isang kabayaran. Ibig sabihin, dapat ipagsapalaran ni Ivory ang kanyang buhay para magawa ito. Delikado, pero at least pagkakataon mo na. Nagpatuloy si Fully. The road ahead is a dead end. Maybe you can survive in this desperate situation. Your means are amazing. After saying so much, don't you want to force me to do it? Sabi ni Ivory. Bahagyang umiling si Fully at sinabing, hindi ako ang pumipilit sa iyo, kundi si Fu Tian ang pumipilit sa iyo. Hindi kanya binibigyan ng pagkakataong pumili. Siya ang nagpapagawa sa iyo. Itinuro ba ni Fu Mang ang mga bagay na ito? Hindi ko inaasahan na isa pa pala siyang pakana. Ivory disdains the way. Siya ay isang tunay na patriarch, at ang ilang paraan ay natural na mga bagay. Kung hindi siya masyadong naniniwala sa Fu Tian, hindi siya kailanman nabawasan sa ganoong estado. Tulungan na umalis para sabihin. Si Ivory ay hindi gustong malaman ang tungkol sa mga paikot-ikot ng mga bagay noong panahong iyon, dahil ito ay nasa pagitan ni Fu Tian at Fu Mang. Wala itong masyadong kinalaman sa kanya. Ang gusto niyang gawin ngayon ay pumunta sa Lulan Pavilion at tingnan kung kaninong pangalan ang nakasulat sa walang salita na liham, wala nang iba. Babalik na ako sa kwarto ko, sabi ni Ivory, hindi kita bibigyan ng anumang tulong sa bagay na ito, at hindi pa tayo nagkikita ngayon. Pagkatapos tumulong sa pag-alis para sabihin, saka na muna sa pag-alis. Matapos bumalik si Ivory sa kanyang silid, siya ay tulala sa lahat ng oras. Iniisip ang tungkol sa kamakailang sitwasyon ng Aaron, hulaan ko kung nasaan si Han Nayan ngayon at kung ano siya ang susunod na haharapin. Ito ang pinakamasamang bagay na naranasan ni Ivory na nasa panganib, at si Han Nayan ay nasa kamay ni Fu Tian, napakadaling manghimasok. Kahit na ang Lulan Pavilion ay isang tindahan ng libro, ayon sa kaalaman ni Su Yingxia, ang Lulan Pavilion ay may maraming mga organo at nakamamatay na sarado ay maaaring hindi niya makita ang gilid ng walang salita na makalangit na script at mamatay sa Lulan Pavilion. Kung mayroon walang paghihigpit sa kanyang lakas, maaaring napakasimple, ngunit ngayon, sabi ni Ivory sa sarili. Bago siya itinapon sa kulungan sa langit, ang kanyang lakas ay tinatakan ni Fu Tian at ng ilang pinuno ng pamilya, na ginagawang hindi naiiba si Ivory sa mga ordinaryong tao. Sa kasong ito, walang alinlangan na napakahirap na pumasok sa Lulan Pavilion.
Ngunit walang pagpipilian si Ivory, kaya kailangan niyang gawin ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po